Ayan, Kabosan Ed, si kayo. Na amin mga kapuso, nandito ako ngayon sa Lingayen, Pangasinan. Kasama ko yung mga kapuso natin na nakikisaya ngayong umaga. At syempre, bidang-bida ngayong umaga ang Bagoong dahil sineselebrate natin ang 8th Bagoong Festival. At excited na ako matikman itong isa sa mga paboritong side dish ko. Ayan. At syempre bago natin tikman at bago natin i-discuss lahat ng yan, kailangan muna malaman kung paano nga ba ginagawa itong bagoong na ito. Syempre mga kapuso, kitang-kita naman dahil isang klaseng bagoong ang maaaring matikman dito. Sa Pilipinas, hindi pa lubos matukoy kung kailan nagsimula ang paggawa ng bagoong, pero sinasabi nagmumula ito sa pagpalagay ng asin bilang pangpahaba ng buhay ng mga pagkain. At dito sa Lingayen, ako, tuloy-tuloy ang pagyabong ng industriya ng paggawa ng bagoong at kanilang ginagawa, itong ginagamit ang mga banga na nandito ngayong umaga. Ito yung mga banga na yan, mga kapuso, medyo traditional way of making bagoong, itong paglagay ng isda dito sa banga. At syempre, kailangan natin mag-hairnet, mga kapuso. Syempre, kailangan natin maging hygienic. Ayan. So, ito yung traditional way. At pero dahil, mga kapuso, ngayon, medyo millennial na tayo, medyo advanced na tayo, ganito na ang pinakabagong way na paggawa ng bagoong. At mga kasama ko ngayong umaga, si Sir June Bernal. Good morning, Sir June. Good morning. Hi, good morning, Sir June. Si Sir June, 50 years nang gumagawa ng bagoong. Am I right? Opo, since 1963 pa ito. Grabe, Sir June. Halika dito tayo, sir. 1963, ang tagal na, sir, no? Oo, ito ay minana ko na pa sa mga aking mga magulang. Dati sila ay isang mangingisda lang dyan sa Lingayen Gulf. Ayun. Then, yung nahuhuli nilang isda, yun ang ginagawa nilang bagoong. Okay, very nung interesting. kapanahunan nila. Okay. So, paano nga ba natin sisimulan ng paggawa ng bagoong, sir? Ito yung pinaka-updated na version ng paggawa ng bagoong, ano? Una, kailangan pumunta ka sa Fishport para mamili ng sariwang isda. Sariwang isda. Tapos dadalhin dito sa Pangasinan. Yan na po, ang isdang ito ay tawag namin tirong. Galing pa yan sa Mindoro. Mindoro, okay. Yan. So yan po, isusort natin yan. Pipilian nila, tatanggalin yung mga kung anong hindi nararapat dyan para maging quality yung production natin. Paano po ba natin malalaman kung alin ang nararapat dyan na magstay dito at maging bagoong? Itong tirong na ito ay makapal ang kaliskis niya. Opo. So, itong klaseng isdang ito na tirong ay siya yung nagpo-produce ng aroma. Ayan. Tapos, so, nilalagyan natin ng asin ngayon, sir. Bakit po ba natin nilalagyan ng asin? Lalagyan natin ng asin para hindi siya mabulok yung Ayan. isda. Okay. So, mananatili siyang sariwa at habang pini-ferment natin yan, lalong lumalabas yung aroma nila. Ayan, sir. Ito ngayon, pinapala ko at hinahalo-halo ko. Pwede na ba, sir? Kasi marami akong free time. Pwede akong mag-racket-racket dito sa inyo. Wala akong ginagawa. Anyway, mga kapuso, ako miss na miss ko na si Joyce. Sana nandito siya ngayon para makihalo sa akin. Anyway, so anong next process natin dito, sir? Nilalagyan din natin ng food coloring. Food coloring. Food coloring, okay. Yan. So bakit po natin nalagyan ng food coloring? Para hindi presentable siya pag finished product na, hindi siya magkukulay puti. Okay, tama. Oo nga naman, sir. Okay, so ano ang next process natin dito? Ito, pagkatapos na itong haluin na ito, pupunta na siya sa fermentation Fermentation stage. Okay. Ito na siya, mga kapuso. Yan. So, anong klaseng mga isda to, sir? Parang pansin ko, iba-ibang klase yan. Ito na po yung na-ferment na isda. Yan yung tinatawag ko na tirong. Tirong. Ito yung salinyase, pwede rin Salinyase. galunggong. Ito yung dilis. Dilis. Okay. So, after natin malagay dito at mahalo-halo dito, what is the next process? Pagka i-harvest natin yan, na-ferment yan ng 6 months to 1 year. Ay, ang tagal, sir, ano? So pag i-harvest na natin yan, yan po ay gigilingin natin. gigilingin natin.
The next process is gigilingin. So gano'ng katagal po natin ginigiling ang bagoong? Mabilis lang yung paggiling. Siguro walang 1 minute, isang drum. Matapos yan. Pagkatapos gigilingin yan, sasalain siya, filter, and then, depende kung papuntang USA, Depende po kung gaano katagal, ano? Yung biyahe ng paroroonan ng produkto ng bagoong. So sir, sa ganitong karami, mga ganong karaming bote ang kaya nyong ma-produce? ang isang balde nito, yung cooking oil, nakakapag-produce kami ng mga 23 bucks. 23 Isang bucks, balde. yes. Naku, maraming salamat, sir. Marami po ako natutunan. Pwede na pong gawing business ng mga kapuso natin. Good morning, Sir June, again. Anyway, mga kapuso, eto na. Since nagawa na natin at alam na natin yung proseso ng paggawa ng bagoong, eto na yung favorite part ko yung tikiman portion. So, pupunta naman tayo dito at may mga kasama raw tayong full-blooded Pangasinense chef para tayo ay pakitaan kung paano ginagawa ang paano gagawa ng bagoong dish. Ayan, mga kapuso. Anyway, maliban sa bagoong na minensyon namin kanina, meron din sila ditong bagoong na padas at bagoong na alamang. And of course, yung alamang, medyo paborito ko rin yun. Anyway, dito na nga tayo. Good morning, Chef! Good morning po. Good morning, Mr. Chef. Bantam. Good morning. Okay, so ano po ang dish na gagawin po natin? So, ang lulutuin natin ngayon ay ginisang binagoongang manok. Binagoongan manok. Okay, so how do we do this? So ito, in-start ko na nagisa na ako ng sibuyas, bawang, kamatis, at yung ating chicken breast. Chicken breast. Alright. Chicken breast fillet. Next natin gagawin, ilalagay na natin yung ating alamang. Ayan. Ito yung magbibigay ng flavor at linamnam sa ating binagoongang chicken. Okay. Okay, so sautay lang natin siya. So mga ilang minutes po natin isusuti yan Ito kasi luto na yung chicken siguro, tsaka luto na rin yung alamang. Siguro mga 2 minutes na lang siya. And then lalagyan natin siya ng roasted coconut cream. Uy, coconut Yan. cream. So ito medyo smoky flavor siya kasi sinunog ko pa yung sapal ng nyog bago ko siya piniga. Oo. Okay. Pansin ko nga, sir. So medyo smoky siya. And then after nun, ibabalance natin yung flavor kasi maalat na yung ating alamang. Lalagyan natin ng konting sugar. Ayan, Wow, konting sugar. para may 2 tablespoon. konting sweetness, mga Sweetness, kapuso. yan. Kailangan natin ng sweetness sa buhay. Actually, yung lasa nito naglalaban yung tamis, yung Oo. alat, tsaka yung anghang. Kasi may sili siya. Ayan, siguro habang iniintay nating maluto yan, Chef, yung iba't ibang dishes dito. Kayo rin yung naghanda nito? Yes po, ito yung mga specialty namin sa Buda Annex So, Club. what are these dishes? Ito ang aming crispy pata Crispy with pata, of bagoong. Our bagoong fried rice. Bagoong fried rice, Yes. napakasarap niyan. And we have our fish and chips in bagoong aioli. Ayun, okay. Of course, ang gising-gising. Gising-gising. Meron siyang alamang. I'm And of guessing course, this is a pizza. this is dinengdong Pizza. pizza. Meron din siyang bagoong. Okay. And ang ating pinakbet, Pinakbet. binagoong bagnet. Bagnet, wow, look at And this that. one is in abraw, meron siyang bagoong isda. So, medyo sinigang type yan? Hindi, Or- Hindi. para siyang pinakbet na masabaw. Ay, okay. So, ito, This one is Kare-kare. kare-karing kambing, of course. May With, siya with alamang. alamang bagoong. And ito naman ay Grilled laing pusit. grilled and- daing pusit. And of course, our hito, na masarap siya pag dinidip mo siya sa bagong isda. Ayan, hito. Of course, mga Right. puso, pinapasarap talaga ng bagoong ang mga dishes at syempre pinapa-level up talaga mga kapuso. At ngayon naman, ako sir, Chef, patapos na po ba yung ating ginagawa? Gusto mo naman tikman? Sa'yo? Yan, Excited ka na? tikiman portion. Medyo Ipan- mahaba yung biyahe namin. Yes. Susulitin ko na sa pagtikim So, nitong... ipan mo muna, medyo mainit. Oo. Chef, may rice ba kayo? Ito ba ito nga yung rice. O sige, ito na, titikman ko. Naku, namimiss ko tuloy si Joyce. Ito na mga kapuso, ready na kayo. Masarap to, ah? Kamusta? Ang sarap. May anghang siya, no? yes, Chef? yes, meron siya. Ginisa ko kasi yung sili. Yun na mga kapuso. Naku, marami pa kaming gagawin dito. Makikisaya pa kami, may pa-games pa kami mamaya. Lahat yan sa pagbabalik na dyan Pabansang Morning Show. Kung saan laging una ka, ang unang hilit. Good morning mga kapuso.